Alright, muli po magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa bayang napapakinggan po ang KNB News sa Radyo Pilipino Paris. Maraming salamat, Sir Dick Villanueva. Okay, sa punto pong ito, makakapanyin po natin ang presidente ng The Voice Academy Philippines, Ma'am Binky Reyes. Good evening po. Welcome sa KNB News. Good evening po. Maraming salamat po for this opportunity. Okay, pag-usapan po muna natin, so mga voice talents yung inyo pong mga hina-harness o tinuturuan. Mari mo ba bang ikwento sa amin yung background nyo po muna in terms of music? So kayo po ba'y dati na ring singer? Actually po, nung bata po kami, lagi po kaming we are asked to sing sa choir, sa church. Sa church, at saka when we had our training, syempre parang feeling namin lahat ng bata marunong kumanta, kaya parang feeling namin normal yung marunong kumanta eh. So hanggang sa nag-aral kami, and then nung nag-college na ako, dun ko na-realize na marami din pala talaga mahilig kumanta. Kaya nagsumali kami sa sa liturgical choir sa Miriam. So we are trained by German coaches para kumanta sa mass, sa mga liturgical activities ng Miriam College. And then from there, we had, nung nagkaroon na ako ng curiosity kung paano ba ginagawa, so nag-aral ako sa UP, and then with Luz Moretti Martinez. And I had a chance to be trained by Ryan Cayabyab and marami pa pong iba. Ryan Cayabyab. Okay. Well, ngayon, nung na-train po kayo doon, bakit nyo po naisipan na bumuo rin ng isang voice academy para i-train naman yung mga younger generation ng mga future singer or stars sa ating bansa? Dahil na-realize ko, nung nag-aaral ako, maraming mga gustong kumanta, pero yung iba, mahilig nga silang kumanta, pero hindi sila ganun ka-confident pagka kumakanta sila sa stage. So, I realized that it would be better if I could train them para mas maging confident, mas maboost yung kanilang moral, and at the same time, ma-showcase nila yung talent nila without any qualms. Ayan. Well, anyway, nanonood po sa atin ngayon yung mga kaibigan natin from La Visual Corporation. Ma'am Lalaine, good evening po sa inyo. So, ayan nga po, nanonood po yung mga kababayan natin ngayon. Pwede bang sabihin mo sa kanila na yung sinabi mo sa amin noong nakaraan na lahat ng tao pwedeng kumanta basta matatrain lang properly? That's right. So, inuulit ko po, lagi po namin sinasabi na kung gusto niyo talaga matutong kumanta, kailangan niyo talaga mag-practice, diba? Practice makes perfect. So, hindi imposible na matuto tayong kumanta dahil lahat naman tayo, meron tayong lalamunan, may vocal cords, may diaphragm. So, ang kailangan lang talaga is the proper technique. So, kaya nandito ang Voice Academy para bigyan ng pag-asa ang walang pag-asa. Ayun. Well, ako, feeling ko hopeless ako, ma'am, no? Kasi merong misconception na kapag kami mga announcer, pag naririnig kami nag-announcer, nag-host, nagbabalita, ang ganda ng boses, siguro ang galing kumanta niyan. Pag pinilit pinakanta kami sa mga events, sa mga video ko, nadi-disappoint po sila. Lalo na sa akin, So, do you think with proper training, yung kagaya namin mga announcer, matututo rin kumanta? Of course. Kaya lang naman po na nahihirapan tayong kumanta kasi iba yung speaking voice sa singing voice, di ba? Ang kailangan kasi, sa inyo nga mas maganda na dahil maganda na yung modulation nyo eh. Maganda na yung resonance. Ang kailangan lang natin is paano tayo maglalagay ng, kumbaga, technical. Lalagyan natin ng flavor, lalagyan natin ng kulay ang iyong boses. Kaya lang naman tayo nahihirapan kasi hindi natin alam kung paano titimplahin pag kumakanta na. Exactly. Kasi pagka nagsasalita lang, modulate ka lang, hinga ka na malalim, kayang-kaya mo na magsalitang maganda. Pero pagkanta kasi, kailangan yan coordinated with your tone, siyempre yung lalim at kapal ng boses,
ko-coordinate mo rin yung yung kung paano mo i-contract yung diaphragm. Kasi tayo as a singer, ano yan yung as I've mentioned before, ang mouth natin is the mouthpiece and then the rest would be part of the instrument. So tayo mismo, kaya mahilig kumanta ang mga Pilipino dahil, di ba, konting gathering lang, nagkakantahan na. Karaoke ka agad. Yes, karaoke na agad. Diba? So, kaya gumagaling ang Pilipino, that's sa practice. Paulit-ulit. So, pag ito pala yung ginawa ko, pumipiyok ako. So, uulitin niya, dapat ganito. So, kaya binuo ang Voice Academy para malaman mo na itong mga habits mo na yan, dapat hindi mo ginagawa yan. Ito dapat ang gawin mo. So, para ma-formalize, ma-professionalize yung pagkanta. Ayan. Well, sabi nyo, trained kayo by German Coaches. Okay, coaches, ano? Pero, well, naturally, ang mga Filipino, may iba, mapapanood mo lang sa social media, no? Papakantahin lang sa restaurant, sa video, okay? Ang gagaling talaga eh. So, is it easier to coach Filipino students kaysa sa ibang lahi? Yeah. Definitely. Kasi, ang Pilipino, very sharp yung tone nila. Wala tayong masyadong problema sa diction, sa pronunciation, sa intonation. Ang problema lang kung may regional defect. Diba? May accent ng kasi kunyari, Bisaya, Bisaya, Kapampangan, yes. okay, Ilocano. Yun lang. Pero kung nasa Manila ka, Tagalog ka lang, walang problema kasi mas clear. Hindi katulad ng Australian, 'di ba? May accent. Mga Briton, iba ang di ba? Masyadong slang. Masyadong slang. So, kahit na kumanta sila, iba yung dating. Ang Pilipino kasi very clear, naintindihan agad. So, sa pagkanta kasi napaka-importante, na hindi ka lang marunong kumanta dahil nasa tono ka, kailangan rin klaro yung words mo. Otherwise, hindi ka maintindihan. Ano ba sinasabi niya? Tama yung tono, pero hindi ko naintindihan. Ano ba yung lyrics na yan? Hindi ko maintindihan. So, napaka-importante yan sa singer. So, sa clarity. Filipino, So, sa Filipino, ang maganda doon is they can sing within the melody line and at the same time, with clarity. Okay. So, nung sinimulan niyo po kailan niyo po sinimulan itong Voice Academy of the Philippines? The Voice Academy was founded October of 1997. 1997 pa? 1997. Okay. Pero ma'am, kasi ang malinaw kayo magsalita, hindi niyo inisip na pasukin din yung industry namin like a radio broadcaster, voice talent, or nagda-dub ng mga pelikula? Modesty aside, maraming nagtatanong. Kasi hindi ko na kaya. Ang daming ginagawa. So, when we do mall shows, I'm the one who's doing the voice-over, ganyan. So, we do some hosting as well. Kasi sa Voice Academy, unti-unti tinuturuan namin ng mga bata na mag-spiel. Hindi lang pwede pagka kumanta ka tapos na. So, you have to introduce yourself or sino yung susunod na kakanta. Siyempre sa una, mahihirapan sila kasi nahihiya sila. Pero, lagi kong sinasabi, it has to be a continuous learning experience. Kaya yung mga estudyante ko, pagka marunong na kumanta, marunong ka na kumanta, sumayaw ka naman. So yung marunong naman sumayaw, sinasabi na, teka muna, marunong ka na sumayaw aralin naman natin ang pagganda. So, they are taught how to be a total performer. So, hindi sila pwedeng kumanta lang. Kailangan, mayroon silang, they can actually do some stage performance, like proper opening of the mouth is being taught, yung facial expression, vocal expression, body movements, kailangan tinuturo yan, coordinated with your voice. Okay, kumpleto pala, So, ang total performer kasi, for me, yung kaya niyang i-handle yung audience. That's right. Nakakapag-adjust siya kung ano yung current situation. Marunong din ng konting pag-MC. That's right. Of course, kailangan mong lagyan ng magandang flow yung program. So, dito sa Academy, hindi lang pagkanta, kinumpleto nyo na. Opo. So, yung ibang estudyante namin na medyo malakas na ang loob, tinatry namin, sige nga, i-announce mo yung susunod na singer. So, tinuturuan namin muna. Sasabihin mo muna anong kakanta yan, tapos saka mo sasabihin yung pangalan. Siyempre, sa una, nininervous sila. Pero, sabi nga nila, practice makes progress. So,
lagi namin tinuturo sa kanila yan. Huwag kayong maiya, ano ba naman, pare-pareho lang naman yan. And then the good thing about it, dahil nga na-boost na yung confidence sila. Sa school, very active sila sa school activities. And at the same time, sa recitation lang, kahit hindi nila alam they're very eager to be heard by their classmates. So, nawala na yung shyness. Kaya, actually, nawala na yung stage fright. That's right. Yun ang lagi namin sinasabi sa magulang, na it's incidental that you will learn how to sing, how to perform, but what is important is for you to develop your personality, diba? Kasi napaka-importante that when you get to talk to other people, you're confident. You can talk to them straight through their eyes, diba? So, pati pagbuka ng bibig, tinuturo namin, pati kung paano yung posture, paano lahat. Everything will be learned at Voice Academy. Ang galing, no? So, total package, well, confidence is the key. Yan siguro talaga, no? So, ngayon, papakitaan tayo ni Mami ng mga kanilang mga estudyante, no? And some of them, nag-perform na rin sa morning show, Rise and Shine Pilipinas sa PTV Channel 4. So, ang ating first performer would be Miss Jillian Duroy. Ilang taon na po si Jillian? Jillian is only, I think, 9. 9 years old. 8 years old, ano? So, pag na 9 pa lang. Gano'n na siya katagal na naging estudyante? Kaya ako po siya sinama dito kasi isa siya sa pinaka brilliant naming estudyante dahil I think she's only less than 1 month. Yeah? Less than 1 month lang namin siya. So makikita niyo yung iba't ibang klaseng progress ng estudyante. Hindi namin sinasama sa mga ganito, yung magagaling na dahil matagal. Yeah. Ito, magaling na siya dahil kahit na as a short period of time, dahil nga sa suporta ng magulang. Kasi pag hindi mo talaga sinuportahan yung anak mo kahit gusto niya kumanta, walang mangyayari sa talent. Importante yung support system mula sa family and friends. Okay. Would you believe itong si Jillian is from Antipolo, while Voice Academy is in Marikina. So kung hindi talaga sinusuportahan ng nanay niya, hindi siya makakarating sa studio. So talagang tiyaga. And dahil nga matyaga ang mami, and at the same time yung bata, madali siyang nakakasunod sa mga instructions ng Voice Academy. Kaya mas madali siyang naging confident. Although siya, hindi naman talaga siya at first mahihain, pero mas lalong na-boost yung confidence niya because nakita niya na okay lang naman palang kumanta. Alright. Okay. So, ladies and gentlemen, ready na ba tayo? Okay. Ladies and gentlemen, mayroon na pong, may 4 tayong bisita ngayon, pero isa-isa silang kakanta. Kindly introduce, ma'am, yung ating first singer po natin. Okay, ladies and gentlemen, I'm so proud to present to you one of our students from the Voice Academy of the Philippines. She's from English Christian Academy, is that right? So ladies and gentlemen, one of the youngest student of the Voice Academy of the Philippines to sing for us, Monster. Let's give it up for Jillian Duroy. I see your monsters, I'll stand there so great and chase them all the way.
Ayan, that was Miss Jillian Duroy, isa sa mga estudyante mula sa Voice Academy of the Philippines. So, nakakatuwa, ma'am, ano? Very young age. O sabi mo nga, wala pang isang buwan, pwede na mag-perform dahil yung parang wala naman sa kanya. No? Parang naglalaro lang. Samantalang pag sa akin mong pinagawa yan, siguro yung stress, yung pressure, napakahirap, ano? Well, ano yung susi para mas ma-enhance yung kanilang talent? Kailangan talaga constant practice. Mhm. So, hindi talaga sila pwedeng mag-rely lang dun sa rehearsal na ginagawa namin sa studio. In fact, we are asking our student to do some recording. Para dun sa recording kasi, ano yan naririnig nila yung boses nila and at the same time, nako-correct sila. So, pinapatch in lang. So, let's say, for instance, sa sobrang nervous dahil nga nagre-record sila. So, pag mali yun, uulitin yun hanggang sa ma-master nila. So, that's one. Number two, pag nasa bahay, they're asked to send us videos para mako-correct na. So, pagka nasa bahay sila, sasabihin namin, oh, this is your assignment. Send me a videos that you were able to practice. Para dun pa lang alam namin kung sablay o hindi. Kung sa inyo i-correct. Yeah. Tapos ang ginagawa namin, aside from the videos, yung iba, dahil mahina ang internet, dun ang ginagawa namin, may voice clip, di ba? Sa Messenger. So they send their voice. So, minsan, pag nasa labas sila, send yan, so makikinig ako, so uulitin ko lang, oh, you have to sing this part, like, you're supposed to breathe from this part, ganyan. So, kahit nasan sila, very accessible kaming mga coaches. Alright. So, ang galing, ano? Okay, mayroon pa tayong 3 singers na kasama ngayon. At ang susunod po natin si Janine Kaidi. Yeah, Tama ba yun? Kaidi. Janine Kaidi. So, ano yung background ni Janine Kaidi nung pumunta sa Reseña? Actually, etong batang ito yung most improved student namin. One of the most improved students of Voice Academy. Dahil, nung una, parang gusto nang sumuko ng mami niya. Kasi, pag kumakanta, parang wala nang pag-asa So, ganun pala, may mga worse situation din pala. Yes. Kasi nung kumakanta siya, kasi iniisip pa namin kung ano yung babagay na boses dun sa particular na kanta and vice versa. So, may mga binigay kasi siya sa amin na genre. Kasi when you study sa Voice Academy, ang una namin tatanungin, sino yung favorite singer mo? Para malaman natin kung sino yung pinakikinggan mo. So, titingnan namin kung babagay ba yung boses doon sa singer na mga kinakantang mga songs niya. So, it took us time para mag-swak yung boses niya and at the same time, yung kanta na para sa kanya. So, para kami mga doktor, dinadiagnose namin So, ito, pag napakinggan mo, iba-iba silang genre. Pero itong kakantay ni KD, isa sa mga favorite songs namin ng mga coaches kasi, nakakatuwa kasi parang kung ikukumpara mo yung una niyang boses sa ngayon na boses niya, napakalaki. Malayo na. Malayo na. Dati, pag kumakanta siya, yung dilaan niya, laging nakalitaw. Para may kilala akong mayor na ganyan. Ganyan. So, lagi namin sinasabi yung dila mo kailangan naka-flat lang, relax lang. So, tingnan natin kung magagawa niya. Ladies and gentlemen, I'm proud to present to you one of the most improved students of the Voice Academy of the Philippines. Let's all welcome Janine Kaidi. By the house of fun, I don't
my favorite, Nora Jones. Don't know why. Yeah. So napaka-smooth kasi ng song na yan. And hindi ko alam na ginagamit din pala sa academy yan. Yes. So kanina, yung in-explain mo sa akin, other than teaching them, coaching them sa loob ng academy, meron pa pala silang mga homework. No? So namomonitor nyo yung progress nila. That's right. At kung may hindi sila ma-correct na something na habit, namomonitor ninyo. Namomonitor. So, yung mga estudyante namin, alam namin kasi pagka walang tumitingin na magulang na magsasabi sa akin, oh, need to practice, ganyan. So, hindi sila aware na kailangan mag-practice. Kasi lagi namin sinasabi na professional singers usually practice at least 8 hours a day. 8 hours a day? Professional singer. Eh tayo, hindi pa tayo professional. So, ilang oras dapat tayo mag-google ng rehearsal, di ba? So, ano yan eh, kailangan talaga lagi nasa-stretch yung vocal cords, napapractice talaga. So, itong mga estudyante ko, lalo na pagbabago yung kanta, lagi namin sinasabi, sige nga, can you send me some songs na pinapractice mo sa bahay? So, yung iba, hindi ginagawa assignment. So, pagdating dun sa studio, malalaman namin kung nag-rehearse o hindi. Kasi yung quality ng voice nila, hindi katulad dun sa na-practice na namin. Siyempre, pag nag-practice sila ng 2 oras sa studio, di ba, siyempre, masyadong crisp yung timbre ng boses niya. Alam on point, kumbaga. Pero pag alam mong hindi nag-practice at nag-Facebook lang, alam namin na hindi siya familiar dun sa lyrics. Yes. Okay. Hindi alam yung lyrics, hindi alam yung kung saan hihinga. In other words, hindi sila masyado familiar with the song. Okay. Well, ang galing dahil nakakatuwa rin. Gusto kong batiin yung mga magulang. Without you, itong mga batang to, hindi nila makikita yung kanilang full potential. So, congratulations sa mga magulang dahil hindi lahat ganyan. Yung ibang magulang talagang basis sa negosyo, basis sa trabaho, and nakakatuwa na may mga kagaya ninyo na lumalabas yung full potential ng bata because of the support and motivation ng kanilang mga magulang. Okay. Yan. So, ma'am, sino po ang ating next performer? Ang next performer natin, syempre, itong estudyante ko to, speaking of magulang, masyadong strict ang magulang nito when it comes to rehearsal. So kahit na hindi siya nagre-rehearse sa Voice Academy, hindi siya po pwedeng matulog na hindi kumakanta sa isang araw. So, pag constant ang practice mo, consistent ka, na dapat lagi kang kumakanta, nagpa-practice, ito magiging resulta. She's one of the semi-finalists of The Voice Kids Season 5 under Camp Kawayan. At bago siya sumali doon, bago lumakas ang loob ng sumali dyan sa national TV, she was one of the grand champions of numero 1 sa talento ng Antipolo. Wow. That was 2022. Ladies and gentlemen, I'm proud to present to you. She has been doing some guesting sa Rise and Shine, Pilipinas. Yes. I'm proud to present to you, she will be releasing her own album, or she just released it. Yeah, she just released an original song. Yan. And I think that is available sa lahat ng social media platforms, Apple Music, Spotify. Yeah? Ladies and gentlemen, we can't wait to hear you sing. Ladies and gentlemen, Princess Shay. Hindi ko inisip ako'y magmamahal pa. Ikaw lamang sinta sa akin na magbabago pala. Wala nang mahihiling pa
paligid ko. Sa iyo alay ang awit ko. Sa iyo ang pag-ibig ko. Sa iyo napako ang puso. Sa iyo parang langit ang paligid ko. Sa iyo sana ibigin mo. Hindi ko kalam sa buhay ko ay darating ka. Hindi ko nais na ako'y muling iibig pa. Wala nang mahihiling pa. Wala nang hihigit pa sa iyo. Ang pag-ibig ko sa iyo, napako ang puso. Sa iyo parang langit ang paligid ko. Sa iyong alay ang awit ko. Sa iyo ang pag-ibig ko. Sa iyo napako ang puso. Sa iyo parang langit ang paligid ko. Sa iyo sana ibigin mo. Wala nang mahihiling pa. Wala nang hihigit pa. Sa iyo ang pag-ibig ko. Sa iyo napako ang puso. Sa iyo parang langit ang paligid ko. Sa iyo alay ang awit ko. Sa iyo ang pag-ibig ko. Sa iyo napako ang puso. Sa iyo parang langit ang paligid ko. Sa iyo sana ibigin mo. Sana ibigin mo. Sana ibigin mo. Ang galing ha, ang galing. Halos sa sobrang plakado, baka ma-detect tayo ni Facebook. Akalain original yung pinatutugtog natin. Well, anyway, yung ganito kagaling na level, may room for improvement pa ba? May kailangan pa bang ituro sa kanila? Yes. Mhm. Actually po sa Voice Academy, we train kids, teens, and adults, and at the same time, yung mga amateurs, hobbyists, professionals. So, sa Voice Academy kasi, kahit na magaling ka, tinitingnan namin kung ano pa yung kailangan mo ma-improve. Mhm. Like, for instance, yung stance, no? Yung posture niya. Kung paano kailangan, kasi minsan magaling ka kumanta, yung posture mo naman ang kailangan ayusin. Mhm. Kasi naka-slouch. So, it has something to do with how you project your voice as well. Mhm. So, kailangan namin ayusin yun. Kailangan din namin ayusin kung paano niya ibinubuka ang bibig niya. Mhm. Kasi, syempre, kailangan sa bawat angulo pagka kumakanta ka, dapat maganda yung Total package. Yes. Mhm. So, hindi ka pwedeng may pangit sa itsura mo pag kumanta. So, Mhm. kailangan hindi ka naka-slouch, maganda yung diction mo, pronunciation mo, even yung interact mo dun sa audience mo, yung paano yung
you extend your arms, kung paano mo kinakausap sila with your eyes. Kailangan Lahat yan. graceful. Yes. Tinuturo namin yan. Kailangan maramdaman nila yung gusto mong ipahiwatig. Tinuturo namin kumanta sila na may puso. Hindi pwedeng basta kumanta lang. That's very superficial. So we really have to tell them, o pag kumakanta ka, feeling mo, ikaw yung composer. Hindi na pwedeng wala lang. Gusto mo lang kumanta. Raramdamin mo yung Dapat lyrics. ramdam mo. Ano ba yung purpose kung bakit yan yung lyrics na ginawa ng composer? Kailangan ma-justify niya kung ano ba yung gustong emosyon na maramdaman ng audience pag narinig siyang kumanta. So yun yung tinuturo. Hindi lang more on techniques. Kailangan may emosyon. So, hindi ko pwedeng kantahin yung maalaala mo kaya pero nakangiti ako. Ganun. So, iba, di ba? Siyempre, pag malungkot ka, dapat Malungkot malungkot din yung din yung- kanta. yan, Diba? okay. Yung facial expression mo, malungkot din. Pero pag masaya ka, dapat bright face. Diba? Yan. So, lahat yung tinuturo din sa Voice Academy. So, kailangan hindi ka nakasimangot pag kinanta mo yung salamin-salamin. That's right. Anyway, before namin kayo pakawalan at bago natin na pakantahin yung ating last singer, last student, sa mga interested po ng mga parents na subukan na i-enhance yung or baka ma-discover yung talent ng kanilang mga anak in an early age, mawala yung stage fright, tumaas yung confidence, malaki po yung may tutulong sa personality ng bata patungkol dito, no? Although hindi sila maging professional singer someday or performer, yung confidence, iba yung may kumpiyansa po yung mga kabataan, Sa mga magulang, sa mga guardians na nanonood ngayon, paano po sila mag-i-inquire sa Voice Academy of the Philippines at saan po sila makikipag-connect? Alright. Maraming salamat po sa opportunity na ito, sir. And of course, we would like to thank also ang mga magulang na nandito to support their kids. And syempre sa La Visual, thank you so much. Kailangan po naming paunawa po sa inyo yung mga mahihilig pong kumanta ng mga anak ninyo. Kailangan niyo pong suportahan sila at this stage na interesado silang mag-aral. Kasi po, pag lumipas na yung interest nila at saka nyo pa lang sila pag-aaralin, magsasayang lang po kayo ng pera. So ngayon pa lang po na interesado silang matuto, nandun po yung determinasyon nilang mag-aral at gumaling, ay suportahan nyo na po. You can call Voice Academy at 0920-952-8231 or 0917-7250-557, or you can visit our Facebook page at the Voice Academy of the Philippines. And of course, you can check on the page yung mga events, upcoming events po ng Voice Academy. At dito po sa Voice Academy, we will assure you na ang mga bata na ititrain po namin ay hindi lang po gagaling kumanta, magiging maayos din po ang kanilang personality because tatanggalin po natin yung kanilang insecurity sa buhay. So here, we will help them boost their confidence, overcome their stage fright, and we will assure you that these kids will not just going to be a good singer, but they will be a good citizen as well. Wow, very nice. Okay, again, thank you ma'am sa pagbisita dito at pagpapakita ng mga talent ng mga estudyante nyo. So maraming salamat. Again, pinakita po natin yung Facebook page kanina. Siguro better ang Facebook page. Ayan, The Voice Academy of the Philippines. Hanapin niyo lamang po yan sa Facebook page. Pwede kayong mag-inquire dyan kung may mga katanungan patungkol po sa enrollment dito sa coaching, singing, sa coaching na ito ng Academy. So again, thank you, ma'am. Nakapanayan po natin ngayong gabi ang presidente po ng Voice Academy of the Philippines, Ma'am Binky Reyes. Maraming salamat po. Thank you so much, sir. And we would like to take this opportunity to invite also yung mga magulang na meron din pong mga may anak na with special needs, because we also extend our services for those who have a special need pero very functional. And when you say functional, nakakasunod sa mga instructions ng Voice Academy because lahat po ng alam natin na gustong matuto at magkaroon ng magandang personality ay welcome po dito sa Voice Academy. Alright. Ngayon, eto na po,
sa ating mga kababayan. Nakapanayan po natin ngayon ang Voice Academy of the Philippines. So, last but not the least, sino po ang ating susunod na singer? Ang isa sa mga magagaling na estudyante namin sa Voice Academy, hindi lamang po marunong siyang kumanta, ay magaling din po itong sumayaw. So, ladies and gentlemen, one of our students from the Voice Academy of the Philippines, Miss Camila Castro. Tell myself it'll be nothing, and while we got no hold on me, oh when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel I've got time till I feel your touch. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. See, I wouldn't care if you walk away. And every time you're there, I'm begging you to stay. But when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right to my soul. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. This is putting too much skin. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Your kiss is burning too much skin. Only love can hurt like this. But if the sweetest pain burning hot through my veins, love is torture, makes me more sure. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. This is burden too much skin. Only love can hurt like this. Love can hurt like this. Love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Maraming salamat, Voice Academy of the Philippines. At lalo na sa ating mga talents, Miss Jillian Duroy, Janine Cady, Princess Canete, and Miss Camila Castro. And of course, Voice Academy of the Philippines President, Ma'am Binky Reyes. Maraming salamat po again. Salamat